Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Patuloy naming dinideklara ng aming bansa ay pinagpalang lubos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan, sakripisyo, pagkalibing, at pagkabuhay na magmuli. Nilalagay namin ang aming buong bansa, kasama na ang sambayanang Pilipino, sa iyong mabuting balita ng kaligtasan. Dinideklara namin ang kaligtasan at pagpapala ng buong bansang Pilipinas. Dinideklara namin ang kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus sa lahat ng Pilipino, sa buong mundo at sa buong Pilipinas. At sa umagang ito, salamat po, Banal na Espiritu na nakatira sa amin. Patuloy mong ipakita ang pagpapala namin tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang pagkabuhay na muli. Buksan mo ang aming mga spiritual na mata at dinideklara namin bukas na ang aming mga spiritual na tenga. At sa umagang ito, tanggapin namin lahat ang pagpapalang tinapos na ng Panginoong Hesus para sa amin, ngayon, bukas, at magpakailanman. At lahat ng may simptomas ng sakit, dinideklara ko kayong lahat, magaling na! Dinideklara kayong lahat, malusog na! At sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, dinideklara ko ang mga promosyon, ang mga pagpapala para sa inyo at sa inyong mga pamilya dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hindi ko kayo marinig. Amen. Praise the Lord. Sige po. Habang nasa bakasyon ng marami o madadating pa, tayo po ay magsimula na. Excited po ba kayo? Yan. Basa. 1, 2, 3. So part 3 na po ito. Ibig sabihin, may part 1 na, may part 2 na. So hindi nyo na ako ini-expect na babalik pa uli sa part 1 at babalik pa sa part 2. Kung gusto nyo pong malaman yung part 1, part 2, at ma-appreciate nyo yung part 3, punta po kayo sa Facebook ng Gospel of Christ Church. Magsipag po kayong makinig ng gospel sapagkat sa pakikinig ng gospel, lumalakas, tumatatag ang ating pananampalataya. Sapagkat si Jesus ang ating pananampalataya. Sabi ng Hebrews 12 verse 2, Jesus is the author, Jesus is the finisher of our faith. When you have Jesus, you have the faith of God. Wala ka ng ibang kailangang faith because you have the faith who is Jesus. Amen ba? Amen. So sa inyong buhay Kristiyano o sa mga magiging Kristiyano, sorry sa Tagalog, Kristiyano na naman, sa mga born-again believer, sa mga anak ng Diyos, tama ho ba ang pagkakilala natin kay Jesus o may ibang Jesus na nakilala kayo? Dangerous po yan. Anong Tagalog sa dangerous? Mapanganib po yan. Pag hindi yung tunay na Jesus ng Biblia ang inyong pinanampalatayanan. So meron pong ibang Jesus. Pag-aralan po natin, i-meditate natin ang mga katotohanan yan. Si Paul ay sumusulat sa simbahan, ang pangalan ng simbahan nila, Corinth. Sabihin nyo, Corinth. Sa Tagalog, Corinto. So, ang pangalan ng simbahan nila, the Church in Corinth. So sila ay mga Corinthians. Amen. So pag nakatira ka sa Corinthian Gardens, ikaw ay isang Corinthian Garden citizen ng subdivision na yon. Amen. Sabi ni Paul, sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunti kong kahangalan. Subalit, tunay na nagtitiis kayo sa akin kasi may problema dyan sa simbahan na yan. Yung mga born again dyan,
yung mga believer dyan, nakikinig ng ibang Jesus. Pinababayaan nila yung sarili nila na makapakinig ng ibang pastor, ibang apostol, o ibang mga anak, mga nagtuturo na ibang Jesus yung dala. Hindi pareho ng Jesus na pinipreach ni St. Paul. Si St. Paul po ang nag-umpisa ng simbahan na yan sa Corinthians, para dalhin ko kayo sa background. Kasi po pag nagbabasa tayo ng Bible, yung Bible po may sariling buhay yan. Sinulat yan sa may tao yan. May sarili silang language. Wala naman tayo sa panahon nila. Hindi naman tayo ang kausap nila. So ang Bible kailangan po i-interpret ayon sa pagkakasulat ng sumulat, ayon sa pagkakadimbag, o ayon sa pagpapaliwanag ng Diyos sa pamamagitan ng sumulat. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Amen ba? So, gusto niyang i-correct itong mga born again dito sa Corinthians. So, sabi niya, subalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugo. Nagsiselos ako. Yung selos ko, hindi selos na tao, kundi godly jealous. So malalim na Tagalog, di ba? Paninibugho. Sa atin, ay, nagje-jelling sa kantong salita. Sa Pilipino, ay, nagsiselos. So godly jealous. Panibugho. Makadiyos na panibugho. Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki. Bakit asawang lalaki? Na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. So, explain. Hindi ho pag-aasawa yung pinag-uusapan dyan. Hinahalintulad ni Pablo ang lahat ng mga born-again believer, ang lahat ng nananampalataya sa gospel of Christ, ang lahat ng nananampalataya sa burial, death, and resurrection ni Christ na kay Kristo lang. Kaya pag nakita nyo si Kristo, hinalantulad siya sa Bible, siya yung groom, right? Tayong mga Christian, tayo ang bride. Amen. So sabi ni Pablo, nakakaramdam ako sa inyo ng makadiyos na panibugo sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo may harap ko. Sino yung lalaki sinasabi dyan? Si Kristo bilang isang malinis na berhen. Verse 3, ganyan po magbasa ng Bible. Huwag kayo kukuha ng isang verse at tapos paglalaroin nyo na sa utak nyo at sasabihin nyo, ito, pag sinabi nyo yan, oh, di ba? Dapat pala, kung nag-asawa ka, virgin, patay. Paano yung mga nag-asawang hindi virgin? Na-condemn mo na sila kasi pinipreach mo yung Bible out of context at hindi ayon sa pagpapaliwanag ng sumulat. O, paano yan? Patay na. Bagsak na agad. Puro immoral na lahat. Karamihan pala, hindi lahat. So, hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, sabi niya, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas. So, pinaliwanag ko na, sino yung ahas? Si Satanas. Yung serpent doon sa Genesis chapter 2, chapter 3, si Satanas. Hindi yung ahas talaga. So yun lang po yung metaphor ni Moses, symbolism ni Moses para ipakita na yung ahas ay yung Satanas merong katawan o kumbaga material. Pero actually, sinong nakakita na kay Satanas? O sabi ko nga, wag niyo titignan yung katabi niyo. Sa kamay, sino nakakita na? So, di ba wala namang nakakita? Pag nakita niyo si Satanas, sabihin sa akin, Pastor, hindi nakita ko si Satanas. Sama ako, pakita niyo sa akin. Si Satanas, ano siya, immaterial siya. Actually, wala nga siyang identity. Kaya naghahanap siya ng, nakita niyo yung mga demonyo, naghahanap siya ng matitirahan. Si Satanas ay isang alien. Wala siyang identity. Napakapangit niya. Nangaagaw siya ng lugar. Wala siyang lugar. Wala siya. Spaceless. Spaceless is spaceless.
Kawawa naman. Kaya naghahanap siya ng magugoyo. At yung nagoyo niya, manggugoyo din. Kaya yung nagoyo niya, manggugoyo, at yung nagoyo na magugoyo, ang tawag sa kanila, di ba? Sabi ni Paul, ayokong magoyo kayo. Naintindihan nyo ba? Ngunit ako'y natatakot kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay maligaw mula sa katapatan ng kadalisayan kay Kristo. Mula sa kadalisayan at katapatan ng death, burial, and resurrection, which is the gospel. Baka magoyo kayo, maligaw kayo. Sino man gugoyo, sino man luloko, si Satanas. Gagamit ng pastor, gagamit ng apostol, gagamit ng bishop, gagamit ng tao, ng guro, para ituro, hindi yung Jesus na tinuturo nila Paul. Amen. Number 4, verse 4. Sapagkat kung may dumating na mangangaral. Sino yung mangangaral? Tingin po ay sa akin. Ako ay example ng mangangaral. Huwag niyo na sabihin po, Ginoon na Pastor, maliit na bagay. Maliit na bagay. Huwag niyo nang pansinin. Amen. O, tinan niyo po yung konteksto, ha? Ganyan po magturo at mag-preach. Hindi yung kumuha ka ng verse, tapos pinaglaruan mo na yung verse, nag-isip ka na ng mga imagination mo, at tinuro mo ng lahat ng mga sa ulo mo at sa mga experiences mo. Ang tawag mo dyan, immoral preaching. Adulterous preaching. Napakamasamang preaching. Ulitin ko, adulterous, immoral, at napakasama na preaching. Inyo, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin pinapangaral. Pinag-aralan natin last week, ang ibig sabihin sa English, sa another, sa Greek, alos. The same, alike. Yung mga pastor na to, nangangaral, parehong Jesus natin. Pero sa paraan ng pangangaral, sabi ni Paul, hindi ganyan ang pangangaral namin. Amen. Ano ho yung ibang Jesus? Oh, so part 2, part 1. Puntahan niyo ho, ha? Huwag niyo akong pagurin. Part 3 na to, eh. Ha? Punta kayo sa FB page ng Gospel. O kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, hindi nyo tinanggap noon, nung naging believer kayo, nung born again kayo, hindi nyo naman tinanggap yung espiritu na yan. Saan mo nakukuha yung ibang Jesus, ibang espiritu? Sa aral. Aral. Hindi ho sa kung, ay, napunta ako doon, sa patay. Eh, sabi nila, pag umuwi ka, kailangan magpagpag ka. Yung mga ano yan, mga paniniwala. Mali na paniniwala. Hindi ho totoo yun. Nagiging totoo yun kasi dahil sa kawalan mo ng kaalaman sa katotohanan, gagawin ni Satanas, mali yung ano mo. Gagawin yan, totoo yun. Para maniwala ka. Because you don't know the truth. If you know the truth will set you free. Because you don't know the truth, nakakuha ng time si Satanas. Aha, yan ang paniniwala mo eh. Bang! Papasok siya ngayon. In the spirit. Tapos yung maling paniniwala mo, mangyayari. Hindi ho yun mangyayari if you know the truth. Oh, hindi ninyo tinanggap noon. O ibang gospel sa English, different gospel, different spirit. Sa Greek, heteros. Ibig sabihin, different, hindi pareho. So sinasabi ni Paul,
yung tinatanggap niyo, kayo ay agad nagpapasakop doon. Mga born again na kayo eh. Mga believer na kayo ng death, burial, and resurrection. Pero may pumunta sa inyo, hindi nakabase sa death, burial, and resurrection. Naniwala na kayo. Tapos sasabihin ng Espiritu, mga kapatid, kung kayo po ay may pangarap, maniwala kayo. Bigyan nyo lang ng 2 taon, pagpapalain na kayo. Ibang Espiritu yun. Mga kapatid, kung kayo po ay nabubuhay sa makasalanang pamumuhay, meron ho dito, yung kinakasama nyo, hindi kayo kasal. Patay ka! Ibang Espiritu yon. Kasi hindi nangungudnem yung Espiritu. Walang sin-conscious yung Espiritu. Nag-Diyos ha? Pero pag Espiritu ni Satanas, sasabihin, ikaw kapatid, Spirit of divination, ganito. 5 years ago, sabi ng Diyos sa akin, nakunan ka. Kapatid, pag hindi mo inayos ang buhay mo, hindi ka magkakaanak. Different spirit. Hindi yan ang tinanggap ninyo. Bakit kayo nagpapasakop agad? Ibang ebanghelyo. Hindi katulad ng Jesus na pinipreach namin. Yan po yung worry ni Paul. Yan ang worry ni Paul. Baka mali na yung paniniwala natin. Born again tayo. Hindi naman pala tama yung paniniwala natin. Bakit ka na born again? Tanong, nanampalataya ko kay Jesus. Iyon lang. Napaka-cheap naman ang pagkakaintindi mo ng born again. Born again ka ba? Oo. Umatin ako sa ano eh. Yan, tapos, ganyan nga, umatin ako sa GCC eh. Patay ka. O, tingnan niyo po ito. Sino mo, takot niya. Ngunit ako'y natatakot. Kung paanong si Eva ay dinaya. Ibig sabihin ng dinaya, kung paanong si Eva ay niloko, iniskam, kasi baka hindi nyo naiintindihan yung Tagalog na dinaya. Iniskam, binudol, right? Iskam, budol, niloko, ano yung hindi ka na binayaran? Nistapa. Yan po ibig sabihin niya. Kung paanong si Eva ay inistapa, iniskam, binudol, niloko, lest somehow as the devil, kung paanong si Satanas, isipin niyo po, si Satanas na po ang focus dyan, hindi po yung katabi niyo. Si Satanas, hindi ka nagagaling. O ibang espiritu yung narinig mo. Kapatid, kung gusto mong gumaling, pumunta ka sa bundok ng tralala. Mag-prayer and fasting ka doon for 3 days. Tapos sasabihin niya, katulad ng ginawa ni Jesus. May parang Jesus, parang totoo ah. Scam! Ibang espiritu, ibang gospel, ibang Jesus yun. Amen. Tingin, kung paanong si Eva, pansinin niyo po, wala si Adan dyan. Si Eva lang. Bakit naman? Masyado naman mahigpit yung Diyos sa babae. Para malaman ninyo, si Adan, willingly, hindi naniwala sa Diyos. Nag-disobey siya. Si Eva, willingly at na-deceive pa ni Satanas. Si Adan, hindi na-deceive ni Satanas. Naintindihan nyo? Kaya masyadong binigyan ng dinain si Eva. Dapat yan ang nakalagay. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong dinaya si Adan at si Eva, di ba? Ba't si Eva lang? Masyado naman. Kasi si Eva lang talaga ang nagancho ni Satanas. Although, naging part na rin si Adan kasi nandoon siya. Binigyan siya ng... ang inyong mga pag-iisip, saan ho tumitira si Satanas? Saan? Sa isip. Paano? Sa aral. Verse 2, di ba? Sabi sa verse 2? Sa aral. Sorry. Nasa laro. Dinaya ng ahas sa pamamagitan ng saan ho? Sa pangangaral. Sa preaching. Ulit ho, preaching. Sa preaching, teaching.
Kung pupunta kayo doon sa church na yun, ano ba yung preaching, teaching? Tamang espiritu ba yon? Tamang ebanghelyo ba yon? Tamang Jesus ba yon? So yan ang i-check nyo pag pupunta kayo sa church. Kaya pumunta kayo dito sa church, check nyo, yung tuturo ba ng pastor na yan si Jesus? Tamang espiritu ba? Tamang gospel ba? Pag hindi, wag na kayong bumalik. Run! Maghanap kayo ng ibang church na ipipreach si Jesus. Ngunit ako'y natatakot, dinaya sa kanyang katusuhan. Sabihin nyo katusuhan. Kaya si Satanas, very tuso. O paano niyo na naman malalaman? According sa context. Saan? Saan? Kahit na po yung church na pinuntahan nyo, nasa mall, napakalaki, ganda, excelente lahat. Tapos hindi ho yung aral, hindi nakapokus sa death, burial, and resurrection. Magdalawang isip kayo. Pero kung maliit lang yan, kubo lang yan, walang aircon, walang camera, walang poging pastor, basta si Jesus yung tinuturo, magstay kayo dyan. Tamang espiritu, magstay kayo dyan. Tamang gospel, magstay kayo dyan. Para malaman nyo tamang gospel, it is based on Christ, death, burial, and resurrection. Magstay kayo dyan. Stay yan. Eh lalo na pag medyo maganda yung church at pogi yung pastor, ay lalo kayo na. Mag-stay. Stay. Amen ba? Mula sa katapatan at kadilisayan kay Kristo, maligaw kayo. Alam nyo, ibig sabihin ng maligaw yung isip. Akala mo yung tao normal, pero pag mali na yung gospel mo, pag naligaw yung isip, anong tawag dyan sa mga ligaw ang isip? Baliw. Di ba? Tama ba? Oo. Pag hindi ito tama yung gospel mo, tingin ko sa'yo matino, pero ang totoo, according sa... You're crazy. You're crazy. Crazy. 14 para 15. Tuloy na. Next. Puntahan natin yung serpent. Puntahan natin si Adan. Puntahan natin si Eva. Saan natin makikita yan? Sa Genesis. Right? So ito yung account. Paano naloko si Eva, na-deceive? Hindi si Adan. Nang sa lupa ay wala pang tanim sa parang at wala pang damo na tumutubo sa parang sapagkat hindi pa nagpapaulan ang Panginoong Diyos sa lupa at wala pang taong nagbubungkal ng lupa. Next verse. Ngunit may isang ulap na pumaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong kapatagan ng lupa. Verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Anong chapter po ito? So, nakasulat na, tagal niyo pang magbasa. Chapter 2. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Continue. Verse 8. Ganyan po magbasa ng Bible, ha? Hindi ko pinuputol. Puputulin nyo lang pag nakuha nyo na yung gist. Nakuha nyo na yung ibig sabihin. Verse 8. Naglagay ang Panginoon ng Diyos ng isang halamanan sa silanganan. Ano ang pangalan ng halamanan? Eden. So, hindi po pangalan ng tao yan. Eden. The Garden of Eden. There, he put the man. Sino yung man dyan? Si Adan. Na nilalang mula sa ground at hiningihan. The man whom he had formed. Verse 9. Please, pag pupunta kayo sa Gospel of Christ Church, sabihin, grabe, kailangan mag-ready talaga ako doon. Pag pupunta ako sa church na yun, kailangan attentive ako, hindi ako matutulog, hindi ako aantukin. Kasi sasabihin ng katawan nyo, matulog ka, inaantok ka, mahaba magturo yung pastor dyan. Hindi. Sabihin nyo, hindi. Kulang pa nga eh.
Verse 9. And out of the ground, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. Look at the verse. Sabi ng English, the tree of life was also in the midst. Yung the tree of life was also, yung sentence na yan, pag tinignan nyo sa original Hebrew, ang nakalagay doon, S, high, and S. Pag tinignan nyo, S, high, S. So yung sentence na the tree of life was also, ang ibig sabihin lang yan, sa Greek word, sa Hebrew word, living tree. Yun lang ang ibig sabihin. Sabihin nyo, living tree. Buhay na puno. Hindi ko kayo marinig. Sabihin nyo, buhay na puno. So, ito po yung sinusulat ni Moses. So, in-explain ko na sa inyo, yung buhay na puno na yan. Sino yan? Nung in-explain ni Jesus sa chapter John, sabi ni Jesus, sa book of John, sabi ni Jesus, ako yung puno. Right? So, yung punong yan, sino yan? Sa Garden of Eden. The tree of life. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Tingin po kayo. Ganito basahin yung Bible. Yung Old Testament, prophecies, mga hula. Mysteries, mga misteryo. Promises, mga pangako. Shadows, mga anino. Right? Ano pa? Isa. Types, shadows, and promises. Nakakover yan. Yung types, shadows, promises, prophecies, darkness. Ano pa? Lahat yan, sa New Testament, si Jesus na lahat yan. His manifestation, His illumination, His revelation. Lahat to, ang focus nun, hindi nakikita doon, ang focus nun ni-reveal sa New Testament, si Jesus. Amen? Naintindihan niyo po ba? Ganyan po magbasa ng Bible. So, sino yung tree of life? Sinulat ni Moses, puno, puno, puno. In-explain ni Jesus, ako yung puno. Yung puno, wala pong ibang verbiage si Jesus. Gagamit siya ng verbiage. Wala po siyang textbook. Ang textbook ni Jesus, yung Old Testament. So, pag sinasabi niyang puno, he's referring to the tree of life. Hindi ho iba-ibang puno. So, nasaan daw ho yung tree of life? Sundan niyo po ako, in the midst of the gardens. Kung ito yung garden, halimbawa ako po yung tree of life, yan. Si Jesus sa Garden of Eden, siya yung nasa gitna ng karamihan sa mga bagay-bagay na nandoon sa garden. Nilagay ng Diyos. He put Himself in the midst. Tapos, and the tree of the knowledge of good and evil. So, yung tree of knowledge of good and evil, mga ano lang yan dyan. Pero sino yung nasa gitna? Ulit, sino yung nasa sentro? Si Jesus. O, tignan nyo, verse 15. Tapusin ko lang, ha? So, alam nyo na. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend it and keep it. Tinitrace natin saan naloko si Eva. Para malaman nyo, paano rin kayo maloloko. Gusto nyo? Paano kayo maloko? O para malaman nyo, para hindi na kayo maloko ng mga loko-loko. Ano ang context? Loko-lokong pastor? Loko-lokong apostol? Loko-lokong bishop? Right? Yun yung context. Paano nyo kung sinasabi iba doon? Oh. Verse 16. At inutos ng Panginoong Diyos na sa lalaki. Sino ngayon yung lalaki dyan? Chapter 2. Binasa natin, di ba? Sino? Si Adan. Sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Sino ang sinasabihan ng Diyos? Si Adan. Verse 17. Ayan, sabi, malaya. Sa Tagalog, sa English, you may freely eat. Alam niyo sa Hebrew, akal. Ang ibig sabihin lang, kainin mo lahat. Eat. That's it. Kainin mo lahat. Nandyan, bunga ng punong kahoy dyan. So kasama yung
Yung tree of life, right? So pag sinabi kong kain, 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 mamaya gusto ko makita ninyo. Hindi yung kain, kain, kain. Ibig sabihin niya, spiritual eating. Pag sanay kayo sa mga eat all you can, tingin nyo dyan, buffet, buffet, buffet. Ang ibig sabihin niya, lahat ng blessing ng cross of Calvary, the result of death, burial, and resurrection of Christ, it's all yours. Eat it spiritually. Enjoy it. Ang pagkain mo ng espiritu, yung gospel. Para ho tumaba yung espiritu, gospel. Para tumaba yung laman, Vikings. Right? Iba yung espiritu, ha? O, tingin. Malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Tapos, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. And he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. 22. Then the rib which the Lord God had taken from a man, he made into a woman. Oops! So, nung kinakausap ng Diyos si Adan pa lang, wala pa si Eva. Ito pa lang, oh. Naintindihan nyo? Ginawang isang babae at dinala sa lalaki. Right? So that's the story of paano nilalang si Adan at si Eva. At paano hinabilinan si Adan ng Diyos. Oh, tingnan nyo po. Ano pong chapter to? Chapter 2. Eh, sino ho ito sa Genesis chapter 1? Then God said, let us make man in our own image. Sino yan? Alam niyo sino yan? Tingin po kayo sa akin. Yan si Jesus. Pero maraming pastor tinuturo, yan yung tao, right? Pinakita ko na sa inyo yung tao, di ba? Yan, ginawa yung tao, chapter 2. O, sino tong chapter 1? Yan si Jesus. Out of deity, out of God, God made Jesus. To prove to you. O, kita nyo. Ang daming teaching. Pag ang teaching dala, naloko na kayo. Nadaya na. Kasi ang intindi, ito ay si Adan at si Eva. Look, sinabi ng Diyos, langin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangit. Magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa mga dagat, sa mga ibon, ipapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao. So God created man, basa, in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Eh bakit sinabi po, male and female, He created them? Sabi ni Paul, ulit, Old Testament, prophecy, mystery, darkness, shadows, types, promises. Dito ni-reveal. Sabi ni Paul sa Galatians 3:28, no more Jew, no more Gentile, no more free, no more slave, no more male, no more men. You are all one in Christ. Doon niya, paano niya in-interpret to? Naintindihan niyo? You are all one in Christ. So, sino tong image na to? Kung sa chapter 2 pa lang ginawa si Adan at si Eva. Sabi ni Paul, sabi ni John, sabi ni Apostle John, walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. Hindi siya nakita ni Moses, hindi siya nakita ni Abraham, hindi siya nakita ni Elijah, Enoch, Jacob. Wala pang nakakakita sa Diyos kailanman. Sabi, no one has seen God at any time. Ang ibig sabihin ng at any time zone. Yesterday time, today time, even in the comet time, nung panahon nila, sabi dito, wala pang nakakakita sa Diyos. So, anong ginawa? Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama,
ang nagpakilala sa kanya. Saan po galing yung verse na yan? John chapter 1, verse 14, tapos verse 18. Sabi ng verse 14, nagkatawang tao yung salita at nanahan sa piling natin, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Si Jesus nagkatawang tao. Si Jesus, siya yung Diyos na nagpakilala sa Diyos. Yung Diyos, pinakilala niya yung sarili niya nung siya'y magkatawang tao. Naintindihan niyo? Wow! Anong purpose? Kaya nagkatawang tao si Jesus para mamatay dahil sa ating mga kasalanan, inibing, pagkatapos sa 3 araw, mabuhay na magbuli at ibayan na lahat ng kasalanan natin pinatawad. Amen. O tingin. Kasi tayo, nung naborn again tayo, naborn again lang tayo ng Jesus lang. O sabihin natin sa krus. Pero hindi tinuro sa atin. Kaya nung panahon na yun, ang feeling natin, kaya magsisimba tayo, kahit tulog tayo, pigit tayo, importante nagsimba, banal ka. Hindi po kailangan nyo maintindihan Oh, sino nagpakilala sa Diyos? Yung Diyos mismo, nagkatawang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, and dwelt among us. Verse 18, no one has seen God at any time. The only begotten Son, in the heart of the Father. You cannot separate Jesus and the Father, who is in the bosom of the Father. Colpos, He has declared Him. Amen. When you see Jesus, you see God. Sabi ng John chapter 8, sabi ni Philip, Lord, pakita mo naman sa amin yung Diyos, yung Father. Pag nakita na namin yung Father, okay na. Sabi ni Jesus kay Philip, Philip, tagal-tagal mo na ako kasama. When you see me, you see the Father. When you see Jesus, you see God. Right? Oh, tingin po. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us in the kingdom of the Son of His love. Sabi ng Galatians 1:13-15. So yung imahe ng Diyos, si Jesus, na nagkatawang tao. Sabi ng Colossians 1:13-15. Tingnan niyo po, ito yung revelation na nag-manifest na si Jesus, illuminated na si Jesus, na-revealed na si Jesus. Sa New Testament, sa Old Testament, si Jesus ay shadows, types, promises, prophecies. Mystery. Ngayon, manifested, illuminated, revealed. Sa New Testament. Verse 14. Sa anak ng Diyos, na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So kay Jesus, merong katubusan, bayaran, kapatawaran ng lahat ng kasalanan. So pag nanampalataya ka kay Jesus, pinatawad ka na. Sabi mo, pinatawad na ako. Pati bukas. Tapos yung sabi nyo, grabe itong pastor na yun kung magsalita. Pinatawad na rin. Pinatawad na. Pinatawad. Pinatawad lahat. Ewan ko sa iyo, pastor. Pinatawad na rin yan. Pinatawad na rin yan. Lahat ng sasabihin nyo. Oh, verse 15. Gusto ko basahin nyo, ha? Basa sa English. Sino daw si Jesus? Siya. Yan, pag pinipreach siya, may mga pa. Ang larawan ng Diyos na hindi. O, tingin kayo sa akin. Pag nakita nyo na si Jesus, nakita nyo yung Diyos. Pag may nagturo sa inyo, bayaan nyo, mga kapatid, pagdating-dating natin sa dulo, pag namatay tayo, makikita rin natin yung Father.
Hayaan niyo mga kapatid. Pag na-rapture na tayo, that's another gospel, another spirit, another preaching. Kapatid, huwag kang mag-alala, makikita mo rin ang Diyos ng mukhaan. Ha? Di pa ba? Nakatira na nga siya sa'yo eh. Hindi siya nagsasawa sa pagmumukha mo eh. Pagmumukha ko eh. Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya yung prototype, prototokos. Ano ibig sabihin ng prototokos? Kung yung Germany gumawa ng ng BMW 2025 edition, isang sample, prototype. Sabi niya, yan BMW. Wow, ganda, 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 ganda. Sino man bibili niyan, ganyan na ganyan ang ibibenta namin sa market this year, 2025. So, si Jesus, yung prototype, naging katulad mo. He is the firstborn, prototype. So, when you believe in Christ, you too will become like Him. Amen. So, sino yung image ng Diyos sa Old Testament? Sa chapter 1, si Jesus. So, tingin. Kaya po yung buong chapter 1 is that story of Christ's death, burial, and resurrection. Kaya sabi, the Lamb was slain before the foundation of the world. Foundation of the world is chapter 2, the most. Amen ba? Oh, kung hindi pa enough yan. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kahit ang aming ebanghelyo, ang death, burial, and resurrection ay natatabunan pa. Ito ay may talukbog lamang sa mga hindi naliligtas, sa mga napapahamak. Verse 4, whose mind, the God of this age, sino yung God ng age na to? Si Satan, has blinded the mind of the people who will not believe, who don't yet believe. Lest the light of the gospel of the glory of Christ, basta! So the image of God there is the gospel of Christ. His death, burial, and resurrection. Before man was created and man fall into sin, that's the problem. Before chapter 2, chapter 1, sinolve na yung problema ng sin. Because the God, Christ, is the gospel who is the image of God. Amen ba? Naintindihan niyo po ba? Whew. Should shine on them. You understood that? Kung hindi pa yan sapat, ito pa. Para lang maalis na ang inyong mga pag-aalinlangan at pagwawalang bahala sa katotohanan. As in these last days, God spoken. What is spoken? Hindi ho, speaking. Pag sinabi yung spoken, super past tense. And continue speaking. Yan po ibig sabihin niya. Ngayong panahon natin, yung Diyos have already spoken to us by His Son. Who is His Son? Jesus, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the universe, galaxy, and beyond the worlds. Verse 3, who being the brightness of His glory, and basta, the express image of His person. Sa Tagalog, si Jesus ang tunay, hindi peke, na larawan ng kalikasan at pagkatao at karakter ng Diyos. Grabe. So alam mo na, pag may nag-preach, ako si Jesus, scam.
Ako yung anak ng Diyos. Si Jesus yung Father. Oh, scam. Di ba? Scam. And upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Si Jesus, ang tunay na kalawalatian ng Diyos o larawan ng Diyos at kanyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan. So it speaks of his death, burial, and resurrection. At ngayon, nakaupo na sa kapamahalaan sa kaitaasan. Amen ba? Naintindihan nyo? So, nung sinasabi ng Diyos, let us make man in our own image, ang nakaisip sa Diyos, yung Diyos, magkakatawang tao. Para kung ganito, yung Diyos, dahil alam niya, babagsak yung tao sa kasalanan, yung Diyos, lumabas sa Diyos. At sabi niya, Diyos, diyan ka. Pupunta ako rito. And David said, Lord, the Lord said to my Lord. Naintindihan niyo? The Lord said to my Lord. Kaya, nung ginawa ng Diyos, yung Diyos na nakaupo, sabi ng Diyos, lumabas yung Diyos. Sabi niya, Diyos, diyan ka lang. Ako, magkakatawang tao. May imposible ba sa Diyos? He is Almighty. Pag sinabing Almighty, para ipakilala niyang Diyos siya, walang imposible sa Kanya. Ang imposible lang sa Diyos, imposible siyang magsinungaling, imposible siyang pumatay, imposible siyang magbigay ng sakit. Imposible siyang magbigay ng aksidente sapagkat hindi gawain ng Diyos yun. Ang Diyos, sabi ni Don Moen, God is good. He put a song of praise in this mouth of mine. God is good. So God is good all the time. He is not bad sometimes. He is not bitter sometimes. No! Pag gusto niyo makita yung karakter ng Diyos, Galatians chapter 5:19. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. There's no wrath in God. There's no angry with God. There's no bitterness in God. God is good. Even if you're not good, He is good. All the time. Amen. Naintindihan niyo na po ba? Wow. No, tingnan natin. Dinala ko lang kayo sa kwento para alam nyo. Para pag uwi nyo sa bahay, ay, grabe. Alam ko na ngayon. Hindi na ako pwedeng maloko ngayon. Kaya pag may nagturo, nilabas yung Genesis chapter 1 verse 26, paano nilalang ng Diyos ang tao? God made man in our own image. Takbo na. Takbo na. Dahil hindi yun si Jesus. Ay, hindi yun si Adan at si Eva, kung hindi si Jesus. The gospel. Oh. Now, ang ahas nga ay higit na tusok kaysa alinman sa mga mahirap na hayop. Sino yung ahas sa Garden of Eden? Si Satan. You can read that in our part 2, right? Nalikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. So, saan niya ako kausap si Eva? Dahil sa puno? Hindi ho. Actually, wala talagang puno doon. Imaginary lang, metaphor lang ni Moses yon. Wala talagang puno ng... Sino yung tree of life? Si Jesus. Yung tree of knowledge. The law. Nakausap itong si Eva ni Satanas sa kanyang isip. O, maya, papakita ko sa inyo. Sinabi mo ng Diyos na huwag niyo kainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Di ba pinili ng Diyos kay Adan? Kainin niyo lahat, pati yung tree of life. Huwag lang. Verse 2. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Tama. Subalit,
Sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kain na sa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong itong hipuin. Kundi, kayo'y, tingnan niyo po, ang tingin na ni Eva, yung nasa gitna, yung tree of knowledge of good and evil. The moment you are being deceived, ang tingin mo, yung tree of knowledge of good and evil, that's the best tree. Sabi niya, but of the fruit of the tree which is in the midst. Sino yung nasa midst? Binasa natin. Yung tree, anong tree yung nasa midst? Tree of life. Tingnan niyo ang tingin ni Eva. Sino na yung nasa midst? Sabi niya, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Ano yung nasa gitna? Ano yung nasa gitna ng natingin ni Eva? Ano yung nasa gitna? Tree of knowledge of good and evil. Doon pa lang, deceived na siya. Kung ang tingin mo, maligtas ka kay Jesus, mananampalataya kay Jesus, maliligtas ka, good. Pagkatapos mo magligtas, magpakabait ka, magpakabanal ka, mag-ayuno ka, mag-fasting ka, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng mabuti. Yan. Hindi ka maliligtas. Oh, you see? That's another Jesus. That's another spirit. That's another gospel. You are saved by grace through faith. It's not of yourself. It's the gift of God. It's not of your works. So no one can boast. Wala kang pwedeng ipagmalaki. So pag hindi yun ang presentation sa iyo, they are presenting another Jesus. They are presenting another spirit. They are presenting another gospel. Lalo na, mas malala pag sinabing, ito yung Diyos. Ito. Ito yung Diyos, malaking Diyos, maliit na Diyos, lahat yan Diyos. Lalo na, masyado ka ng loko-loko niyan pag pinaniwalaan mo yan. Sa sobrang liit yan, bit-bit mo, nilagay mo pa sa babaw ng sasakyan. Tapos hahawakan mo tuwing lalas ka. Pag nakabitin, gaganunin mo. Mas lalo ng deceive. Patay ka, bata ka. Patay ka. Nayari ka ni Satanas. Naloko ka. Nadaya ka. Naskam. Nabudol ka. Huwag mo hayaang mabudol ang mga pamilya niyo. Then the serpent said, sabi ni Satanas kay Eva, pag kinain niyo yan, diba? Tingin na. Ang tingin na ni Eva, tingin na ni Eva yung nasa gitna, yung tree of knowledge instead the tree of life. Do not give room to the devil. If you're hearing any other gospel, if you're hearing any different spirit, any different Jesus, wala na ho. Yari ka na. Tapos ka na. Wala na. Sasacrifice na yung gospel. Iba na yung paniniwala mo. Naloko ka na. Ang masakit tanggapin naming mga pastor, yung pastor, kami mga pastor ang nangloko. Kami mga pastor ang ginamit ni Satanas. Yan ang masakit. Pag sinabi mo yan sa pastor, sobra ka, pastor Nestor, napakayabang mo. O kita mo, mayabang na ako yung nagsasabi ng totoo. Ganun talaga eh. Ganyan talaga. Pag gwapo ka, tinuturo mo yung tamang gospel, pangit ka na, wala ka pang silbi sa kanila. Yan, I don't care. Amen. Look. I'm saying to you, pinababasa ko sa inyo yung scripture. Alam po ninyo, hindi ako after sa buhay nyo. After ako sa kaluluwa nyo at sa destiny nyo at sa belief nyo. Tingin niya. Ang tingin ni Eva, yung nasa garden ng Eden na nasa gitna, tree of knowledge of good and evil. Then the serpent said, di ba sabi ng Diyos kay Adan, huwag nyo kakainin niya. Pag kinain niya, mamamatay kayo. Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Hindi kayong mamamatay. Di ba? Ang deceiving lies. Tinuro ko sa Satan nung part 2. Sinungaling talaga si Satanas. Iturahin ka, lulukohin ka. Saan ka lulukohin? Ulit. Hindi yung sa mga business transaction nyo.
Sa preaching. Kasi pag mali na yung preaching ng gospel, mali na yung naririnig mo, yung buhay mo mali na. Mali mo na. Mali ka na mag-apply ng buhay, mali ka na mag-decide, mali na ang tingin mo, mukhang monster ang tingin mo, pogi, macho, laki ng tiyan, macho pa rin sa'yo. Wala, naloko ka, boy. Na-scam ka, boy. Dito, yayaman ka. Naglagay ka na ng mga 100,000, biglang nagsara. Scam! Scam! Scam. Tapos iyak-iyak ka dyan. Pag tatanggol mo pa, hindi, ganun talaga. Tingin. Di tuloy ako matapos. Next. Sabi ng Diyos, for God knows that in the day you eat of it. Sabi ni Satan, for God knows. Wow, ginamit pa yung Diyos. Kita niyo si Satan hindi magaling siya manggamit. Gamitero siya manggagamit siya. Sinungaling, manggagamit. Sabi niya kay Eva, sapagkat Eva, nalalaman ng Diyos na kapag kinain niyo yung law, the tree of knowledge of good and evil, mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Sabi ni Paul, the law is the knowledge of sin. Sabi ng Romans 3:23, by the law, all have sinned and come short to the knowledge of God. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, the sting of sin is death, the power of sin is the law. Kita niyo sinungaling ka, satanas ka. Tapos gagamitin niya ng mga pastor. Di kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Di kayo mamamatay. Magiging Diyos nga kayo alam niyo yung mga tao, gustong-gustong Diyos. Talaga ba? Yun ang pakikinggan. Law and grace. Mas malala, yung law, madali born again yun Ang mahirap ma-born again, yung 50% born again, 50% hindi born again. Kasi naglalaban 50% 50% law, 50% Jesus. Yan ang pinaka-immoral na pananampalataya. Pastor, huwag magagalit, sinasabi ko lang ito. Verse 6, so when the woman saw that the tree of knowledge, hindi na tree of life, was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. She took of it, fruit, ate it. Tapos sabi niya, Adan. Si sino ang na-deceive? Si Adan, kaya siya kumain kasi hindi na siya naniwala Kaya double whammy si Eva. Willingly, hindi na siya naniwala, tapos na-deceive pa siya. Si Adan, willingly, hindi lang naniwala. Right? Kaya sa mga sulat ni Paul, ang bida, wala si Adan. Laging Kasi si Adan hindi na-deceive. Siya nag-decide na hindi maniwala. Si Eva, hindi na naniwala, na-scam pa. Alright? Tingnan nyo. Nandun ba si Jesus sa Garden ng Eden? Nandun ba yung Diyos? Yes. Tingnan nyo ito. Sabi ni Jesus. Ito, explanation ni Jesus. Makinig. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao, hindi nakapagpaparumi sa kanya? Anumang kainin ng tao, tree of knowledge of good, kainin, hindi nakakapagparumi. So wala sa pagkain. Nakita nyo, anong base ni Jesus ang sinasabi niya? The Garden of Eden. So ibig sabihin, wala talagang puno. Ano nyo? Verse 19. Sapagkat, hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Tingin, kung mansanas yun, o mangga yun, uubas yung kinain. Saan lalabas yun? Pagkatapos ng kain. Sabi ni Jesus. So hindi, walang kinain.
So ano daw yun? Verse 20. That's why Jesus interpret. Verse 20. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao. So out of his heart, out of his mind, person, defiles the man. So what he believed, defiles him. Adam, Eve did not believe God, did not believe the gospel. Then they become sinners. Hindi because they eat. Do you understand me? They don't believe the gospel. Now you know. So pag ini-interpret, ganito, wala na. Ibang Jesus. Parehong Jesus na sa isip, pero hindi yung Jesus na pinipreach na Paul. Because ganito pinreach ni Paul, si Jesus. Alright? O, balik mo tayo. Kaya pa? Sabi ni Brother Gerard, Pastor, kaya pa, nakatukod na nga. Tama yan, Gerard. Very good. Balikan natin. But I fear lest somehow, as the devil deceived Eve by his craftiness. So your minds, you see, it's in the mind. Naiintindihan niyo po ba? In the mind. Pag sinabing mind, heart, person, belief, your belief system. Hindi yung kinain mo. Yung belief system mo. Tama ba yung belief system mo? Tama ba yung pananampalataya mo? Maraming relihiyon nakabase doon sa kinakain. Kaya may isang relihiyon, bawal kumain ng dugo. Yung iba naman, bawal kumain ng dugo pag walang puto na patago. Kung may isa na namang kapatiran natin, mga Muslim sila, bawal kumain ng baboy. Kita nyo, kasi sabi nila, madumi yun, nagpaparumi yun. Binura natin Jesus yun. Hindi yun ang nagpaparumi sa'yo. Kung ano yung belief system mo. If your belief system is wrong, everything in you is wrong. Huwag ka nang magtopo-topo barega. Ito tama, ito tama. When your belief system is not based on the birth, burial, and resurrection, everything in you is wrong. Because when you believe the death, burial, and resurrection, everything in you is pure, purified, even if you live sometimes wrong. Naiintindihan niyo ba? Mali-mali! Yun po yung power ng gospel. Kahit mali-mali yung dami mong supply, in Christ, you're perfect, you're forgiven, you're righteous, you're holy. Pero pag mali yung belief system mo, whatever good, bad, it's all wrong. Amen. O tingin. For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, if you receive a different spirit, which you have not received. Maling aral. Pag maling aral, maling spirito. Kung maling spirito yan, bakit tinatanggap nyo? Paano mo malalaman na mali yung spirito? Ulit, balikan natin. Sabi ni Jesus, I will pray the Father, and He will give you another. Kinuha natin yung meaning, di ba? Kailangan balikan to eh. Alos, ibig sabihin ng alos, the same, alike. So yung Holy Spirit is the same and alike Jesus. For the same and like Jesus. That He might abide with you. The Spirit of truth. Ang ibig sabihin ng helper, comforter. Di ka niya iiwanan, nandyan. Lagi niyang ipupush ka kay Jesus. Pag may kasalanan ka, sasabihin sa'yo, anak, pinatawad ka na. Anak, matuwid ka. Yung Holy Spirit, hindi yan yung nagkukonvict sa'yo, anak, ano bang ginagawa mo? Makasalanan mo na. 3 na babae mo, tumigil ka na. Hindi yon, si Satanas yon.
Kahit na 5 na yung babae mo, I'm telling you the truth. 5 babae mo, sasabihin ng Holy Spirit, anak, righteous ka. You should not be doing that. You are still righteous, anak. You're righteous, you're righteous, you're righteous. Anak, kahit ang dami mo ng kasalanan, absent ka last week sa church, absent ka naman nakaraang last week, absent ka naman nakaraang last week, 2 buwan absent ka, tapos umaten ka after 2 months, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, anak, hello, you're still righteous. You see that? You see that? Hindi yung sasabihin ng isang pastor na nakaganon sa pulpito at sabihin, oh, Jerry, ba't kayo ka lang umaten? Nauna pa sa mga inimbita mo, ah. May tithes ka ba? Sabi ni Paul, yun yung mga pastor ni Satan, di ba? Pinag-aralan natin. So, yung katulad ni Jesus, the Spirit of Truth. Kasi si Jesus, grace and truth. Right? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth. Yung Holy Spirit, He is the truth. He is also the Spirit of grace. Sabi ng Hebrews chapter 10:29. So yung Holy Spirit at si Jesus, the same person. The same personality, the same character. Whom the world cannot receive. Because it neither sees Him, nor knows Him, but you know Him. For this Holy Spirit of truth will dwells with you. Titirang kasama nyo. And will be, basa po, in. Saan ho yung in? In you, sa loob mo. Itong Holy Spirit na katulad ko, titira sa loob mo. Hindi mo ba alam na yung katawan mo ay templo ng banal na Espiritu, yung comforter, yung helper na katulad ni Jesus, nakatira sa inyo? The moment you believe, tinan niyo po ito, ha? Kaya po ganyan magbasa ng Bible. Paano niyo malalaman yung truth kung puro lakas lang ng boses ng pastor? Sitas at 18. I will not leave you orphans. I will come to you. The Holy Spirit will dwell with you and in you. Sabi ni Jesus, hindi kayo iiwan ng orphan. Ulit, yung Holy Spirit kasama ninyo at mamubuhay sa inyo. Tapos sabi ni Jesus, yung Holy Spirit katulad ko, halos, sabi ni Jesus, I will not leave you orphans, I will come to you. Ano ba ito si Jesus? Nakakalito naman, Lord. Kasi nga siya yung Christ in you, the hope of glory. I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives outside. My goodness. Oh, yes. But you will see me because I live, you will also live. And that you will know that, tingin. I am, the name of God, in my Father. Father, Jesus is in the Father. Father is in Jesus, right? You in me. I in you. So who's the Comforter? The Comforter is the Father, the Son, the Holy Spirit who lives inside you. Grabe! Grabe! Bigyan ng jacket yan! This is the Holy Spirit. Pag hindi itong Holy Spirit na ganito tinanggap nyo, you are receiving a different spirit. Mga kapatid, you will see Jesus in the day after day after day. And remember the Holy Spirit, you will also see when we face to face with Christ. Kita nyo, wala na. Sira na lahat ng sinabi ni Jesus. Ang narinig niya sa loob ng church, yung sinabi na ng pastor, hindi yung sinabi ni Jesus. You see that? Kapatid, lumalakad ka sa buhay na ito. You have the Father and the Son and the Holy Spirit inside you. Did I say that? No, I did not. I just read to you what Jesus said. The God who became
man, the image. Woo! Kaya kapatid, ligtas ka na. Kapatid, pinatawad ka na. Kapatid, pinaburan ka na. Kapatid, meron ka ng buhay. Kapatid, meron ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, meron ka ng kalusugan. At pinagpala ka na. Hindi mo hanapin yung pagpapala. Yung pagpapala, hinanap ka at tumira sa'yo. Bakit mo hanapin? Yung kapatawaran ng kasalanan, bumaba, hinanap ka, tumira sa'yo. Yung nakatira sa'yo, kaligtasan mo, kabanalan mo, katwiran mo, kabanalan mo, katwiran mo, ano, ay, buhay mo. Ewan ko sa inyo. Patuloy natin to. Ito, revelation ni Paul. Ito po yung sinabi ni Paul. Kay Kristo, you have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to your prayer and fasting. Yun ba? According to your generous giving of tithes. Yun ba nakalagay? According to your good and beautiful works. Yan ba nakalagay? Or according to your kindness and mercy. Yan ba nakalagay? Now, you have been redeemed through His blood, which is the forgiveness of all your sins. Your sins yesterday, your sins today, your sins in the future, according to the riches of His grace. Tapos sabi ng verse 13, Pastor, akala ba Holy Spirit? Verse 13, in whom you also trusted, after that you heard that word of the truth, which is the gospel of your salvation, in whom also after you believe, you were sealed. Oh my goodness. You were sealed with the Holy Spirit. Yung sealing ng Holy Spirit, ang ibig sabihin, this man, this woman, is righteous forever. This is the Holy Spirit. This is me living inside this man and this woman. That he is forgiven for life. He is righteous for life. He is have eternal life. He is saved for life. He is holy for life. Galing po sa word na still, ispragizo. Sabi nyo, ispragizo. Ibig sabihin, this man, I own him. This man, I am securing him. Is pragizo. What is the, ano yung nilagay para ikaw ay secure? At talagang sa Diyos ka. The Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, baka madaya kayo. Ibang Jesus, ibang spirit na hindi nyo naman tinanggap. Meron dito. Kaya kapatid, kung kayo ay magpapakatino, talaga magtutuloy, mananalangin, pag-ayuno, at magiging generous sa inyong mga ikapo, kapatid, maliligtas ka. Another spirit. Hindi yan yung spirit na tinanggap ninyo. Amen. You know apa ang kasunod dyan? Spragizo, remember the word. Verse 14. Which this Holy Spirit, this ownership, this seal, and security of your life, that you're saved, that you're redeemed, that you're forgiven, that you're righteous, that you're holy, that you have eternal life, is, the Holy Spirit is the earnest. John Montes, ay di, anak ko pala yun, is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ito yung earnest, yung Holy Spirit yung earnest, para pagdating ng panahon na magkakaroon na kayo ng glorified body, ito ang security ninyo, yung Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng earnest?
Basa sa Greek. Arabon. Sabi niyo, arabon. Ang ibig sabihin, down payment. Ito po ay ginagamit sa Greek word sa panahon nila when you buy a land. Kung bumili ka ng land, parcel of land, sasabihin mo sa may-ari, I like this land. This is my earnest money. Ito yung down payment ko. Babalikan kita. Pagbalik ko, kukunin ko yan. Sino yung down payment? Yung down payment siya mismo. Si Jesus mismo yung down payment. Palagay nyo, babalik, lalabas, kukunin. Kasi ayon sa batas, pag hindi mo kinuha yun, sa panahon na dapat makuha mo na, nag-down payment ka, pati yung down payment mo mapupurpit. How can Jesus forfeit himself? He cannot forfeit himself. He cannot forfeit what he did. That's the Holy Spirit. Kaya sabi, mga kapatid, hindi natin alam kung mararapture tayo, another spirit. Mga kapatid, hindi natin alam kung ligtas tayo, another spirit. Ito ang tamang spirit. Kapatid, kay Jesus, His death, burial, and resurrection. If you believe that, ligtas ka. Kapatid, in Christ, burial, death, and resurrection, may buhay ka. Yun ang tamang spirit. Yun yung spirit na tinanggap nyo, sabi ni Paul. Bakit may nag-preach sa inyo na kailangan ganito? Hindi yun ang tinanggap yung Holy Spirit. Amen ba? Pastor, tapos ka na ba? Malapit na po. Oh, kung hindi pa sapat yan, sabi ng Hebrews 10, 14, 18, bibilisan ko na po. For a wife, by one offering, ilang offering? By one offering, ilang offering? Sabihin nyo ng 3 beses, ilang offering? You are perfected forever. By the offering of Christ, His death on the cross, and His resurrection, you are perfect forever. Those who are being made holy. So by one offering of Christ's death, burial, and resurrection, perfect ka na, sanctified ka na. Sino nagpapatunay? Sabi ni Pastor, sabi ni Paul, hindi po. Sabi ng Holy Spirit. The Holy Spirit witnesses to us. For after He had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts. What is the law? The law of the Spirit of life, which is in Christ, right? Romans chapter 8, verse 3. I will put my laws in their hearts and in their minds I will write them. The Holy Spirit adds. Anong sabi ng Holy Spirit? Your sins and your lawless deed I will remember. No, never, ever, no more. Yun. Very good, Salem. Now, where there is remission of this, kung lahat ito pinatawad na, lahat ng kasalanan, hindi na kailangan ng offering. So, yung offering, hindi pera. Sino yung offering? Yung pagbibigay, ang tawag natin dyan sa giving, generous giving. Hindi offering. Because offering is only made, that is the Exodus language so yan. Offering of the lamb, sacrifice to His Christ. Right? Are you with me? Ooh. So you're perfect. Your sins will never be remembered. Pag yung pastor, nagsabi, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nandyan sa inyong paligid. Oh, patay na, another spirit na yan. Nararamdaman ko ang banal na Espiritu na sa pulpit. Kaya lahat, hahawak sa pulpit, mararanasan niyo ang presensya ng Diyos. Nakita niyo ba ang gagaling tumugtog? Grabe, ang banal na Espiritu na sa drum set. Yung tumutugtog, grabe. Nakakatakot na yung church na yun. Pag gano'n na ho sinasabi, tinan nyo, yung babae, yung kumakanta,
Yung Holy Spirit katabi niya, patay niya, takbo na! May multo na sa simbahan na yun! Iba na yung nakikita nila. Nakakatakot na yun. Pero yung iba, karaga ba? Kaya nagkakaminigan kasi mas bad spirit na nandun sa loob. Pag lumapit, mga ganun, ganun ka! Puro bad spirit na nandun. Kasi yung Holy Spirit, maamo. Di ba? Kalapit ka, hindi. Pagagaling ka, you receive the Holy Spirit. Okay, ganun lang. Hindi na nagkukos na katarantaduhan. Entertainment. Yung simbahan, naging entertainment. Hindi mo kailangan yun. Kaya lang mo tayo naglagay ng ganito. Paano yung maganda-ganda kantahan? Nung si Jesus ba pumupunta, nagpipreach, may kasamang banda o kasama niyo ba yung drummer? Peter, nasaan yung song leader? Yun. Absent si James, siya yung backup eh. Wala. They continue daily in the temple. Kahit na si Apostle Paul, Apostle Peter, sabi pa ni Peter, nasaan yung worship leader natin? Wala naman eh. Magandang invento to, nalagay sa church. Maganda to. Eh, pastor, sabi mo sa Psalm, sabi sa Old Testament, remember? Shadows, types, prophecies, mysteries. New Testament, manifestation, illumination, revelation. Kahit ito mawala lahat, wag lang yung preaching ng gospel, okay po tayo dyan. Pero dahil nandiyan na yan, let's enjoy it. Mag-enjoy tayo. Masarap pong sumamba, para sa iyo yan, hindi naman para kay Lord. Eh habang sumasamba ka, lumalaki yung Diyos? Hindi ho. He remains the same yesterday, today, and forever. Pag sumasamba ka, hallelujah, hallelujah, ikaw po ang nagbe-benefit. Yung Diyos wala ho. Wala. Bakit? Nagbabago ba siya? Kaya habang sinasamba niyo ako, lumalaki ako sa inyo, nakakakilos ako. Scam! Hindi ganun yung Diyos. Ano yung Diyos? Kulang sa pansin? Gusto niyo tumayo yung Diyos? Let's worship God. Oh, yung Diyos ako po. Ginanahan. Nagpakanta ka na nagpakanta. Ang ganda ng boses pa ng song leader. Boses pa ni Jason. Ang ganda. Tumayo yung Diyos. Tapos yung Diyos, bumaba. Katakatabi niyo ng Diyos, mga kapatid. Naku, matakot ka pag ano na yung preaching. Nakakatakot na yun. Maniwala kayo sa akin. Mga kapatid, nandiyan ang Diyos, katabi nyo, hindi nyo lang alam. Say, quote, inayos na ni Jesus yung ano eh. Whenever you are, there are 2 or 3 gathering in your name, I am in the midst. What is in the midst? Tingin, hindi yung si Jesus, yung preaching of the word in the midst. Because that's Christ. Pero Christ, the person, nasaan? Inside you. Yan ang tama. Yung mali-mali na. Oh, ito pa. Tapusin na natin to habang nakatutulog na si Jeng. Tapusin na natin to. 3 verse na lang naman to, 4. Tapusin na natin to. Okay? But as it is written, nandun pa tayo sa different spirit ha. Ibang spirito. As it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things with God has prepared for those who love Him. Kakati na yan. Kakati na yan. Ito na explanation ng mga pastor. Kaya mga kapatid, hindi pa pumasok sa mata ng Diyos ang mga pinansyal na pagpapalang datating sa iyo. Ay, ikaw naman, wow! Amen! Kaya mga kapatid, hindi pa pumasok sa tenga ng sinuman kung ano ang mga milyon-milyong pinipare sa iyo ng Diyos. Ay, ako, ikaw naman, amen ka ng amen. Na-scam ka na. Kaya context. Ano yung sinasabi ni Paul na hindi pa pumasok sa tenga at sa mata o pumasok sa puso? The things which God prepared for those who love Him. But God has revealed. Pambira, ni-revealed na. Through us, to them, to us.
Tayong mga mananampalataya, ni-reveal na itong hindi pa pumasok sa mata, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa pumasok sa puso. But God has revealed them to us through His Spirit. The Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Lahat hindi pa pumasok. Paano ililigtas ka? Paano naging banal ka? Paano ka naging matuwid? Paano ka naging righteous? Paano meron kang buhay? Paano ka may buhay na walang hanggan? Yung Holy Spirit tumira sa iyo para sabihin sa iyo lahat yan. That through Christ, you have it all. The Holy Spirit is better than SM. Here at SM, we got it all. The Holy Spirit, He got it all. Oh, verse 11. Ano daw to? For what man knows the things of man except the Spirit of man, which is in him. Even no one knows the things of God except God Himself, the Spirit of God Himself. Now we have received not the spirit of the world. That's another spirit, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us. Ibig sabihin ng freely given, charizomai, graciously bestowed. Everything that God has done and accomplished by Himself through His death, burial, and resurrection has been graciously given more to you via the Holy Spirit. Pag hindi yan ang turo, another spirit na naman. Naintindihan niyo po ba? You're forgiven for free. At yung forgiveness mo, kasing laki ng Milky Way galaxy, hindi kaya bawasan at i-equal ng mga kasalanan mo. Yung kapatawaran ng kasalanan mo kasing laki ng Milky Way galaxy, yung kasalanan mo kasing laki lang ng universe. Eh mayroon pang Milky Way galaxy and beyond. Milky Way galaxy is many billion, trillions of universe. Yung kasalanan mo, one universe lang. Paano mo mauubos yun? Yun yung kapatawaran. Yun yung sinasabi dyan. And para i-secure yan, nilagay sa iyo yung Holy Spirit. Na hindi mo kayang ubusin ang iyong kapatawaran ng sangbadamakmak mong pagkakamali. Kahit na hanggang sa dulo ng buhay mo. Kahit na sa mga pinakahibla ng DNA mo, puro kasalanan. Hindi niya kayang ubusin ang kapatawaran na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang iyong kapatawaran hindi mauubos. Amen ba? I close with that. Wala na po akong oras. Yan na po ang problema ko. Haba pa yan. Paano na? Depart 4 na naman tayo niya. Are you blessed? Pinagpala po ba kayo? Amen. Palakpan po natin si Lord Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, lahat ng nagdideklara at naniniwala nito, I prophesy to you, lahat ng plano ninyo, lahat ng pangarap ninyo na nakadepende at nakabase sa Diyos through His death, burial, and resurrection, maging ang pag-aaral ninyo, maging ang katalinuhan nyo, kasipagan ninyo, lahat yan ay na kay Jesus ibibigay sa inyo. Expect better things, better future, better life, better eternal life, better family. In Christ, you have it all. Remember, through Christ, your security, your ownership, your deposit, your accomplishment, that your sins are totally forgiven, is done. It's done. Kahit hindi mo siya maramdaman, kahit hindi mo siya makita, because hindi ka pa pinapanganak,
nung ginawa lahat yan ng Panginoong Yesus sa'yo, sa buhay mo, at sa buong pamilya mo. Dinideklara ko ang malusog na katawan. Dinideklara ko pinagpala, malakas, maraming pagpapalang trabaho, pinagpala, at maraming pagpapalang negosyo para kayo ay maging pagpapala sa Gospel of Christ. At marami pang tao ang maabot ng katotohanan ito sa pamamagitan ng mga pagpapala na binigay ng Diyos sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ay magsabi na, Amen.